LA Lakers, umakyat sa standings. Pero mahirap ang susunod na schedule. Curry ito ang gagawin bago haharapin ang Raptors. Moody nag-improve pati sa depensa. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Matapos ang isang kahanga-hangang comeback sa panalo laban sa LA Clippers, bumalik ang Los Angeles Lakers sa court nitong Biyernes. Nag-host sa Washington Wizards sa ikalawang laro sa back-to-back. Si D'Angelo Russell ang nagsimula sa scoring sa isang tres, bagaman ang Wizards ay nagkaroon ng maagang lead mula roon sa likod sa 8 puntos mula kay Deni Avdija. Si Russell ay nanatiling mainit na may 8 puntos sa kanyang sarili, bagaman at pagkatapos ay si LeBron James ay may 2 dunks upang putulin ang kahinaan ng Lakers sa 16-14. Si Jordan Poole ay pumasok mula sa bench para sa Wizards at agad na nag-init upang ilagay ang Wizards sa itaas sa 8 puntos bago isinara ni Davis ang unang quarter sa strong finish para makat ng Lakers ang deficit sa 34-31. Dahil nananatiling mainit si Poole sa opensa, ang Wizards ay mabilis na itinulak ang kanilang lead pabalik sa 8 puntos para simulan ang ikalawang quarter. Naging daan para puwersang tumawag ng timeout ang Lakers. Malinaw na kailangan ng Lakers ang isang spark mula roon at syempre ginawa ni James ito sa ilang magagandang finishes sa paligid ng hoop. Si Davis din ay tumulong mula roon para itay ang laro sa 60 points. Pagkatapos ay si Spencer Dinwiddie naman ang nagtala ng back-to-back triples para sa Lakers na pumasok sa halftime locker room na may slim 70-69 lead. Ang LA ay lumabas na mabagal para simulan ang ikatlong quarter habang ang Washington ay nagtala ng 6 na sunod na puntos bago umiskor si Davis mula sa mid-range. Dahil walang koponan ang naglalaro ng maraming depensa, ang laro ay nanatiling malapit sa buong ikatlong quarter. Si Davis ay nakukuha ang anumang gusto niya sa loob, habang ang Wizards bench ay nagpapanatili rin sa kanilang trabaho. Nakakuha ang Lakers ng kaunting pabor sa dulo sa ikatlong quarter kasama si Austin Reeves na nakikilahok sa opensa. Ito pa rin ay isang parehong sitwasyon sa laro sa ika-4 na quarter bagaman ang LA ay nangunguna sa 99-95. Habang si Poole ay ginagawa ang kanyang makakaya para panatilihin ang Wizards sa laro, si James at Russell ay patuloy pa ring mainit at sinimulan ng huling quarter. Sa gitna ng quarter, bagaman ang mga bagay ay nagsimula ng lumabo, ang Lakers ay naranasan ng maraming turnovers sa bola at ang Washington ay ang nakinabang. Kasama ang frustration, si Darvin Ham ay tinawagan ng technical, kasama ang laro na naging tie sa 118. Sumagot si James ng isang bucket bagaman isang triple mula kay Kyle Kuzma, pagkatapos ay isang running hook upang bigyan ng Wizards ng 1-point lead. Simula dito, si Reeves at Davis ay nagtala sa malalaking bagay na may back-to-back buckets para dalhin ng Lakers sa isa. Bagaman iyon ay naging maikli lamang dahil si Poole ay gumawa ng isa pang tres. Kapag kailangan siya sa kanyang koponan, si Reeves ay umiskor muli para itay ito papunta sa huling mga segundo. Ang Wizards ay nakakatakbo sa oras ng laban, ngunit si Poole ay hindi nagtagumpay sa buzzer dahilan na magtungo ito sa overtime. Ano ang susunod para sa Lakers? Ang Lakers ay may isang mahirap na pagsubok na darating sa linggo kapag sila ay magho-host sa defending champion Denver Nuggets. Kung babalikan nung nakaraang season, ang Lakers ay natalo sa 7 sunod sa Nuggets kaya hanap ng team ngayon na tapusin ang pagkakasunod na iyon. Sa ibang balita naman, si Stephen Curry ay nag-bounce back mula sa kanyang maliit na pagkakamali sa shooting at nagtala ng 31 points na may 8 3-pointers upang panatilihin ang Warriors sa laban sa isang 110-99 na panalo laban sa New York Knicks nitong Biyernes. Si Curry ay may double-double sa unang kalahati at nagtapos na may season high na 11 rebounds. Tumutulong sa Warriors sa kanilang ika-12 panalo sa loob ng 15 games. Si Jonathan Kuminga ay may 25 points.
8 rebounds at 2 blocks para sa Warriors na hawak na ang 31-27. Dumagdag si Klay Thompson ng 16 points at 5 rebounds. Si Draymond Green ay may 7 puntos, 10 rebounds at 6 na assists. Si Chris Paul ay nagdagdag ng 11 puntos, 6 na assists at 3 steals. Ang Golden State na pumasok sa kalahating laro sa likod ng Los Angeles Lakers para sa number 9 na pwesto sa Western Conference ay hindi kailanman na-trailed kahit na may hindi pantay na laro sa opensa, ngunit pinalitan naman ito sa kanilang mas mahusay na laro sa depensa ng season. Ang Knicks na may 35-25, number 4 sa East, ay nagtala ng 36.8% mula sa sahig at nag-commit ng 12 turnovers. Nanalo ang Warriors sa kanilang pangalawang sunod na laro nang wala si Andrew Wiggins, na nananatiling malayo sa team dahil sa personal na mga dahilan. Si Moses Moody ang nagsimula sa kawalan ni Wiggins at may 8 puntos na may 4 na rebounds. Narito ang mga natutunan mula sa laro noong Huwebes sa Madison Square Garden. Mabilis na simula ang nagtakda sa tono. Ang Warriors ay nagtakda ng tono ng maaga nang buksan nila ang laban sa road trip na ito na may isang dominanteng 14-0 run na maaring mas lumaki pa dapat. Ang maagang spurt na ito ay ang longest ng Golden State para simula ng isang laro mula pa noong 1977-78. Si Curry ang nanguna at nagtala sa kanyang unang 3 3-pointers, habang si Moody ay kumuha ng pasa mula kay Green sa ilalim ng basket, nag-pump fake na may kasamang foul. Ang 3-point play ay naglagay sa Golden State sa abante sa 20-4. Ang mabilis na simula ay mahalaga dahil kontrolado ng Knicks ang karamihan sa ikalawang kalahati at umabot sa loob ang score sa 89-85 sa ika-4 na quarter bago tinulungan ni Kuminga ang Dubs na makalayo sa laban. Sa laro na ito, nangangahulugan ito sa pagtatangka na pigilan si Jalen Brunson, ang 6'2" all-star point guard ng New York na may average na 27.7 points bawat laro. Karamihan sa kanyang pag-operate ay laban kay Moody. Nagtapos si Brunson na may 27 points laban sa Warriors, ngunit kailangan pa niya ng 25 shooting attempts para makarating doon. Si Moses talaga ang nagpakita ngayong gabi, sabi ni Kerr sa mga reporter sa New York. Nagbigay si Moody ng 8 puntos, 4 na rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block kay Alec Burks sa isang mahalagang yugto sa ika-4 na quarter. Siya ang pinakamahusay sa +-23 sa loob ng 26 minutes. Gusto naming ilagay ang ganitong sukat kay Jalen, sabi ni Kerr. Hindi mo talaga gustong maglagay ng mas maliit na defender sa kanya dahil sobrang lakas niya at maaari niyang ibuli ka sa loob ng pintura. Ginawa ni Moses ang magandang trabaho sa paggamit sa kanyang haba at laki para subukan na manatili sa harap niya sa pagitan niya at ng basket. Naging starter si Moody sa 6 na laro ngayong season at nanalo ang Golden State sa 5. Ang isang ito, gayunpaman, dumating ang pinakamalaking hamon at sa ilalim ng maliwanag na spotlight na inilabas pa ang laro sa national TV. Madali niyang naipasa ang pagsusulit. Siya ay malaking bagay, sabi ni Stephen Curry tungkol kay Moody. Iyon ang unang bagay na binanggit ni Coach nang pumasok siya sa locker room pagkatapos ng laro. Siyempre, nang wala si Wiggs sa starting rotation, kailangan mong magkaroon ng isang tao na pumasok na may defensive mindset. Sa assignment na iyon at kung gaano kagaling si Jalen sa buong taon, maaaring makakuha pa rin siya sa kanyang mga numero, ngunit kailangan pa niya itong paghirapan. At iyon ay nakakatulong sa amin sa both ends sa court. Ito ang mga maliit na bagay na magagawa ng isang tao tulad ni Moses upang baguhin ang isang laro at magamit ang pagkakataon na mayroon siya nang wala si Wiggs. Ngayon, maaaring bumaba na ang lahat ng kilay dahil ang Warriors ay nagkaroon na ng matibay na kapalit. Matapos rin ang laban, dahil sa ayaw mamiss ni Curry ang mga natitirang laban, matutulog na lamang ito bilang paghahanda sa paparating na schedule. Anong masasabi niyo mga kaibigan?
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.